Bago tayo magsimula, aalamin muna natin ang mga objectives. Una, define aggression and describe different form of aggression. Pangalawa, explain from a system or ecological perspective how children become aggressive or violent. Pangatlo, explain the role of media violence in children's aggression. Pang-apat, list and describe different forms of violence and the warning signs of violent behavior in children. Panglima, list and give example of specific guidance strategies that prevent or control aggression. Magandang araw, Teacher Jundel at mga future teachers. Ako nga pala si Archie Brent D. Gorospe, isa sa inyong reporter para sa presentation na ito. At ngayon, aalamin natin kung ano nga ba ang aggression. Ang aggression ay isang negative behavior that involves an intentional harm to others. It's either physically or emotionally. Ang salitang aggression ay nanggaling sa Latin word na aggressio, which means to step forward or approach. Sa Latin word, isa lang siyang action. Nagiging masama lang kapag may intention. Take note guys, na hindi lahat ng negative behavior ay aggression. Dahil ang aggression ay kinakailangan ng intention. So, ang aggression ay isang negative behavior with intent to harm or hurt others, is either physically or emotionally. Kung kayo ay may mga katanungan pa tungkol sa aggression, ay maaari kayong magbigay ng katanungan para sa akin. Greetings everyone, I'm Ferdita Biernes. Dumako naman tayo ngayon sa different forms of aggressive behavior. So aggressive behavior is common in young children, especially in early childhood education. So based on other people, they said that aggressive behavior is not taken seriously. Why? Because they believe that aggressive behavior is part of growing up. So aggression is common during this stage because children are still learning how to express their feelings, needs, interests, and emotion. So because of that, sometimes they use physical action instead of words. So when we say aggressive behavior, it is a serious thing. So maraming epekto ito sa bata. Maaring magkaroon siya ng takot sa loob at labas ng paaralan. Maaring magkaroon din siya ng mababang self-esteem o mababang pagtingin sa kanyang sarili. Bata yan marami siyang bakit. Bakit sinasaktan ako ni ganito? Bakit ako sinasaktan ng klase ko? Bakit niya ako sinisigawan? So puro siya bakit. Children aggressive behavior can be seen in different forms, kagaya ng pananampal, pagsabunot, pananadyak, pagsigaw sa kanilang mga kaklase. Understanding different types of aggression, as a teacher, it helps us to respond in a right and acceptable way. Okay, now, let's proceed to the different forms of aggressive behavior. We have three: the instrumental aggression, hostile aggression, and of course, the accidental aggression. So now, let's define first what is instrumental aggression. Instrumental aggression happens when a child hurt another child to get something they want, kagaya ng place, laruan, territory. So, dito sa instrumental aggression, hurting someone is not the main goal. So, nangyayari ito during the conflict o nangyayari ito sa kalagitnaan ng hindi pagkakaunawaan. So, kadalasan ito nangyayari sa early childhood dahil sa stage na ito, yung mga bata ay hindi pa nila ganun kaalam kung paano nga ba nila i-express ang kanilang nararamdaman. Minsan, sila ay padalos-dalos ng mga desisyon. At minsan naman ay mas inuulan nila ang kanilang sariling kagustuhan kaysa isipin kung may nasasaktan nga ba sila. So, for example, magbigay tayo ng halimbawa. Sa classroom settings, may dalawang batang nag-aagawan ng laruan. So, nag-aagawan sila. So, yung isa hindi ayaw magpakuha. Yung isa naman ayaw din na bumitaw. So, nangyari, nauwi ito sa tulakan. So, that's instrumental aggression. So, dito sa sitwasyon na ito, hindi intensyon ng bata ang mas makasakit, kundi
makuha ang kanyang gustong bagay. So, kung kanina sa instrumental aggression ay hindi main goal ang pananakit, dito naman sa hostile aggression ay intention ng bata ang makapanakit. So, it's either physically or emotionally. So, bakit nga ba nila ginagawa ang mga bagay na ito? So, maaari sila ay galit, may tampo, o kaya naman nagsiselos, o kaya naman baka gusto lamang nilang makapanakit ng kanilang kapwa kaklase. So, nakakaramdam sila ng satisfaction pagkatapos nila itong magawa. So, kagaya ng panunukso, panlalait, pagsisigaw, panununtong. So, for example, may dalawang estudyante. So, yung isang estudyante, sinuntok niya ang kanyang isang kaklase dahil lang sa naiirita o ayaw niya itong nakikita. So, that hostile aggression. So, ang goal ng bata ay makapanakit ng kanilang kaklase. Isa pa pong halimbawa ay tuwing recess. Yung isang estudyante, tinatawag mo sa pangalan. Halimbawa, itawag natin sa pangalan ko. Ferlita, Ferlita. Ngunit ang masaklap ay may Ferlita, batuta sa dulo. Lagi niyang sinasabi, Ferlita, Ferlita, batuta. Sabi niya sa klase niya. So, sa ganung paraan, nasasaktan ng kanilang mga kaklase not only physically, but also emotionally. And lastly, the accidental aggression. From the word accidental, accident, so ito ay nangyari ng hindi sinasadya o aksidente lamang. So, dahil alam naman natin na yung mga bata is malikot, masyado silang naglulundag, nagtatatalon. So, dahil sa katuwaan nila, minsan nakakasakit sila ng kanilang kamag-aral. So, for example, sa playground naglalaro ang mga bata. So, si student A, tumatakbo siya. So, tumatakbo ng tumatakbo. Biglang nadapa. Naitulak niya ang kanyang kaklase. So, that's accidental aggression. So, hindi iyon sinasadya. So, walang intensyon ng bata na makapanakit ng kanyang kaklase. So, in short, when we say instrumental, it is to get something. So, when we say hostile, it is to hurt someone. And when we say accidental, from the word accident, not on purpose. So, initiate the mediation process. So, kailangan itigil muna ang pananakit. And as a teacher, kailangan natin tiyakin ang kaligtasan ng ating mga estudyante. So, maaari natin sabihin, stop muna tayo, maaari ba kayong kausapin ni teacher? So, dito, natututo ang mga bata na may limitasyon ang kanilang mga behavior. So, clarify each child. So, upang maramdaman ng mga bata na sila ay pinapakinggan, maaari mong sabihin, ikaw, bakit mo kinuha yung blocks? At ikaw naman, ano ang naramdaman mo? So, dito, natututo ang bata na magpahayag ng kanilang mga nararamdaman. So, summarize. Summarize, ulitin ang nangyari gamit sa simpleng salita natin. Maaari natin sabihin, ikaw gusto mo ng blocks, pero siya ang nauna. So, dahil dito, natututo ang bata na intindihin ang sitwasyon at hindi lamang ang kanilang sarili. Help children generate alternative sharing and turn-taking. So, dito, natututo ang bata na may ibang paraan pa bukod sa pananakit para makuha ang gusto. So, dahil dito, natututo ang bata ng problem-solving skills na magamit niya sa kanyang paglaki. So, help children agree on solution. Maaari natin sabihin, okay ba na 5 minutes sa'yo, 5 minutes sa kanya, o kaya naman, mag-pray kayo together. So, mahalaga ito dahil ang solusyon ay galing sa bata mismo. So, natututo ng mga bata na makipag-cooperate sa kanilang mga kaklase. Once na nag-agree ang bata, reinforce the problem-solving process. So, maaari natin silang purihin dahil ito ay nagpapakita sa bata na tama ang kanilang ginawa na mas na-encourage sila na ulitin ang magandang behavior. Last, help children follow through agreements. Maaari na sabihin sa ating mga estudyante na ikaw, dapat tuparin mo yung pangako mo nang sa gayon sa susunod ay hindi na kayo magkasakitan. Dumako naman tayo ngayon sa hostile aggression. So, paano nga ba natin i-handle ang hostile aggression? So, as an early childhood teacher, nararapat lamang na siguraduhin natin ang kaligtasan ng ating mga estudyante. Ilayo natin sila sa anumang banta ng panganib. At tandaan, hindi kailangan gumamit ng mataas na boses, kailangan lamang ng kalmadong boses. Pangalawa, pakalmahin muna ang bata. So, tulungan siyang humupa ang kanyang galit na nararamdaman. So, maaari nating ipaliwanag, okay na magalit, okay lang maramdaman ng galit,
pero hindi ang manakit. So, gumamit ng malinaw na classroom rules. So, dahil dito, naunawahan ng bata na ang kanilang behavior ay may limitasyon. So, pwede natin sabihin dito sa rules na to, bawal manakit. So, kapag ikaw ay nanakit, may katumbas itong consequences. I-model ang tamang behavior kung paano nga ba humingi ng tawad sa taong nasaktan. So, ang mga bata ay mas natututo sa observational learning o kaya naman nakikita nila. So, dahil doon, nagagaya nila kung paano nga ba yung tamang paghingi ng sorry na kung saan na pwede nila itong i-apply sa kanilang sarili. So, last, the accidental aggression. So, paano nga ba natin i-handle ang accidental aggression? So, explain impact, repair damage, and teach empathy. So, as a teacher, puntahan agad natin ang bata. So, i-validate natin ang kanilang nararamdaman. Maaari na sabihin, oo, masakit nga iyon, naramdam ko iyon. So, sa ganung paraan, nararamdaman ng estudyante na sila ay napapakinggan at nararamdaman. Ipaliwanag na ito ay aksidente lamang at hindi sinasadya ng kanilang kaklase, kaya nagkaroon ng aksidente. Ipaunawa sa bata ang epekto ng kanyang nagawa. So, hindi man ito'y sinasadya, ngunit nasaktan pa din niya ang kanyang kaklase. So, maaring humingi siya ng tawad. I-model mo kung paano yung paghingi ng tawad sa kanyang kaklase. Maaari mong sabihin na, sorry, nasaktan kita, patawad, nasaktan kita na hindi sinasadya. So, dito, natututunan ng bata ang tinatawag na empathy or putting yourself in someone's shoes. And also, tulungan ng bata na maayos ang nagawang aksidente. Yun nga sa sinabi ko kanina na maaari siyang humingi ng tawad sa kanyang kaklase nang sa gayon ay mabawasan yung galit na nararamdaman ng kanyang kaklase at the same time mararamdaman ng kanyang kaklase na siya ay mahalaga na dapat kapag siya ay nasaktan, normal lamang na humingi ng tawad ang batang nakasakit sa kanya. Lagi nating ipapaunawa sa ating mga estudyante na normal lang ang makaramdam ng galit, ngunit hindi ang manakit. Hello everyone, I'm John Kendrick Manuel Ramos. So dito naman tayo sa Age and Differences in Aggression. So ang aggression sa mga bata ay isa sa mahalagang issue sa early childhood education. Dahil nakaapekto ito sa pakikisalamuha nila sa iba, sa emotional development, and syempre sa learning. And ayon sa pag-aaral, malinaw na may effect yung edad at kasarian sa kung paano ipinapakita ng mga bata ang aggression, lalo na sa preschool at early school years. So, makikita ang aggressive behavior as early as the preschool years, pero nagbabago ang form at paraan nito habang tumatanda ang mga bata. So, dito naman tayo sa early childhood, age 2 to 6. Sa gantong edad, ang aggression is most common instrumental. Ibig sabihin, ginagamit ng bata yung pananakit para makuha yung gusto niya, tulad ng laruan o atensyon. Hindi dahil gusto nilang manakit, kundi dahil limitado pa yung kanilang language skills and impulsive pa sila and egocentric pa. Meaning, iniisip nila na umiikot ang lahat sa kanila. And dito naman sa later childhood, habang lumalaki yung bata, mas gumaganda yung kanilang communication skills and mas natututo silang control yung emotions nila. And dahil dito, bumababa na physical aggression dahil na sa mga lalaki. Pero napapansin na lumalabas naman ng ibang uri ng aggression tulad ng verbal and relational aggression. So, hindi nawawala ang aggression, kundi nagbabago lang yung anyo nito habang nagde-develop ang bata. So, dito naman tayo sa physical aggression. Simula sa edad na 4, mas napapansin na ang boys ay mas nagpapakita ng physical aggression tulad ng pananakit, panunulak, and pagsipa. So, dito naman sa relational aggression sa girls, yung girls naman is mas madali silang gumamit ng relational aggressions tulad ng nananakit sila ng damdamin, and for example is hindi pagsama sa sa kalaro nila, and another one is yung pag-ignore, and another one is yung chismis o panira ng friendship. So ipinapakita na maaga itong nagsimula at mas peak sa mas huling edad kumpara sa physical aggression ng boys. Importante rin na tandaan na kasing sakit ito ng physical aggression kahit hindi agad napapansin. So, dito naman tayo sa social goals, sa magkaibang social goals ng boys at girls. Sa boys, mas instrumental ang social goals.
and mas focus sa control, dominance, and action. Sa girls naman is mas affiliative ang social goals and mahalaga sa kanila yung relationships, closeness, and belonging. So, dito naman tayo sa biological factors. So, may mga biological factors din na nakaka-apekto sa aggression pero nag-i-interact ito sa environment and development ng bata. So, punta tayo sa brain structures, yung amygdala. Isa siyang bahagi ng utak na responsible sa emotions tulad ng takot and galit. Habang tumatanda ang bata, mas nagiging maayos ang regulation ng emotions dahil sa pagdevelop ng connection nito sa prefrontal cortex. So, sa hormones, sa testosterone is may kaugnay siya na mas mataas ang aggression ng lalaki at babae, pero mas mataas ito sa mga lalaki. And sa serotonin naman is tumutulong siya sa pagpigil ng aggression. Kapag mababa ito, mas magiging aggressive ang behavior. And kung titignan yung development over time, yung boys, mas mataas ang physical aggression sa early childhood pero kadalasang bumababa habang tumatanda. And sa girls naman is mas mababa ang physical aggression sa simula pero pwedeng tumaas ang relational aggression sa middle childhood and adolescence. So now, moving forward to the ecological perspective of Bronfenbrenner. So first, who is Bronfenbrenner? Si Yuri Bronfenbrenner ay isang American developmental psychologist. Ibig sabihin, pinag-aralan niya kung paano nagde-develop ang bata emotionally, socially, at cognitively. Si Bronfenbrenner ay naniniwala na hindi sapat na pag-aralan ng bata na hiwalay sa kanyang environment. Para kay Bronfenbrenner, mas maiintindihan daw natin ng isang bata kung titingnan din natin ang kanyang family, school, community, culture, at society na ginagalawan niya. So, bakit nga ba binuo ni Bronfenbrenner ang ecological perspective or ecological system theory? Ginawa niya yung ecological perspective dahil hindi siya satisfied sa traditional na views ng child development noon. Dati kasi, ang views sa child development, karamihan sa mga psychologists noon ay nakatuon lang sa bata mismo. Or sa isang factor lang sila nakafocus tulad ng parenting style or sa intelligence mismo ng bata. And madalas, ginagawa yung studies sa loob ng isang laboratory which is hindi siya realistic or hindi siya real life setting. So, para kay Bronfenbrenner, hindi ito sapat kasi hindi nga siya realistic. Ang pinaka-reason niya kung bakit niya binuo ang ecological perspective, gusto niyang ipakita na a child's development is shaped by the interaction of multiple environments. Ibig sabihin nito ay ang bata, nakapaloob siya sa iba't ibang layers ng environment. At lahat ng iyon ay sabay-sabay na nakakaapekto sa kanyang development. Halimbawa, yung bata mahusay sa school. Magaling siya sa school, nakikipag-participate, nakikipag-cooperate siya. Maaaring hindi lang ito dahil matalino lang siya. Maaaring meron ding dahilan ng supportive yung parents niya, yung pamilya na ginagalawan niya, may maayos na relasyon yung parent and si teacher, safe yung community, nafe-feel niya na safe siya sa community niya, and maaaring sa culture din nila ay pinahahalagahan yung education. Hindi isang dahilan lang, kundi combination siya ng maraming factors na nasa layer din ng environment ng isang bata. Ni Bronfenbrenner, itong theory na to para mas maayos nating mas maintindihan ang behavior ng bata, makagawa tayo ng mas better na educational programs na angkop sa mga bata, makatulong sa child protection, inclusive education, at social policies. Kaya rin hanggang ngayon, ginagamit pa rin yung ecological perspective sa education, psychology, sa social work, at sa higit sa lahat ay sa early childhood education. Then, according
to Bronfenbrenner, ang development ng isang bata o ng isang tao ay hindi lang nanggagaling sa sarili niya, kundi naiimpluwensyahan din ito ng iba't ibang environment o systems ng mga nakapaligid sa kanya, from closest relationships hanggang sa mas malawak na society. Logical perspective ay may 5 siyang system: microsystem, mesosystem, exosystem, macrosystem, at chronosystem. First is the microsystem. From the word itself, micro, ito yung pinakamaliit na environment meron ng isang bata. Dito nangyayari yung mga direct interactions. Halimbawa, sa family, sa parents niya, sa siblings, sa school, which involve teachers, yung classmates, and peers and friends. Halimbawa nito ay supportive yung parents at teacher ng isang bata. Palagi siyang ini-encourage, palagi siyang minomotivate. Dahil dito, nagkakaroon ng mas confident yung bata at motivated siya mag-aral. Ibig sabihin, kung ano yung treatment natin sa bata araw-araw, malaking epekto yon sa behavior at development niya. Number 2 is the mesosystem. Ito naman ay yung connections or relationships between the microsystem. Tulad ng relationship ni parents and ni teacher, home and school interaction, tsaka yung family and community relationship. Kapag kunwari si parent, active siya sa school activities, nakikipag-usap siya kay teacher, nakikipag-participate siya sa mga school collaborations, basta ma-motivate yung bata na maging active academically at mas nakakatulong yun sa emotional growth ng isang bata. Pero, kung may conflict yung parents at yung teacher, pwede yun maka-apekto sa performance ng bata. Dahil dito, nakikita natin na nagkakaroon ng epekto yun sa bata kung ano yung parts ng kanyang buhay. Okay, number 3 is the exosystem. Ito naman ay yung environment na hindi directly kasama yung bata, pero may indirect na effect sa kanya. For example, ay yung workplace ng parents, yung neighborhood or yung community niya, and yung government services. Halimbawa ng exosystem ay stressful yung workplace ng magulang niya. So, pag-uwi ni parent, pag-uwi niya sa bahay, pagod siya, irritable siya, hindi man niya directly kasama yung bata dun sa workplace, nararamdaman ng bata yung epekto nun sa bahay. Kasi kunyari, si parent, dahil nga pagod siya, nabubuntong niya sa bata yung pagod niya unintentionally. So, ibig sabihin nun, kahit hindi directly involved ang bata, naapektuhan pa rin nito yung development niya. Okay, number 4 is the macro system. Ito naman yung malawak na cultural and societal influences. Example nito ay mga cultural values, traditions, economic, and political systems. Halimbawa naman nito ay sa kultura nating mga Pilipino. May close family ties tayo. Yung respeto sa mga nakakatanda, yung pagmamano, kung saan natututunan ng bata dito yung pagiging family-oriented at respectful nila, especially sa mga matatanda. Kung may economic crisis naman, maaaring maapektuhan ang access ng bata sa education at saka sa basic needs. Dahil dito, makikita natin kung paano yung society at yung culture, yung huhubugin niya yung isang bata. Last is the chronosystem. Naman is yung time dimension, mga changes over time na nangyayari sa buhay ng isang bata or sa society. Tulad na lang ng pandemic, divorce ng parents, or paglipat ng tahanan, tsaka mga technological changes. For example, yung isang bata, nag-aral siya bago and during the pandemic, which is yung pinagdaanan natin nitong lang nakaraang taon, na naka-experience tayo ng face-to-face at online classes. Yung pagbabago na yon ay malaking epekto sa learning style at social skills ng isang bata at sa tao. Pinapakita dito na yung panahon at ang pagbabago sa buhay ay mahalaga sa development ng isang bata. For my last slide,
Ayun, 'di ba ang main reason nga ni Bronfenbrenner sa pag-create niya ng ecological perspective is a child's development is shaped by the interaction of multiple environments. Ito, makikita natin yung multiple environments na yon kung saan nasa gitna yung child is, and then yung sa inner circle ay merong microsystem, yun yung immediate environment or yung direct interactions ng bata. Next is yung the mesosystems, yun na yung connections. Then the exosystem, yung indirect environment, palayo na siya sa bata or palaki na yung environment na yon. Then the macro system, kung saan ito na yung involved na yung social at cultural values. Then last is the chronosystems, ito na yung nagbabago over time. In conclusion, sinasabi ng ecological perspective na hindi hiwalay ang tao sa kanyang environment. Ang development ng isang bata ay resulta ng interaction ng lahat ng systems mula sa pamilya hanggang sa kultura at panahon. Kaya mahalaga na alagaan natin hindi lang ang mga bata, kundi pati yung environment na ginagalawan nila. So next is, ano nga ba ang aggression and violence in young children? Young children often imitate behaviors they observe. As a result, children respond physically during arguments. For example, is yung bata is nasa dysfunctional family siya na ang ibig sabihin ay nagpapakita ng abusive behavior. Nandito rin yung nane-neglect yung bata and walang safe space, kumbaga. And kapag palaging na-expose yung bata sa traumatic experience na ganon, is yung palagi niyang nakikitang nag-aaway yung parents niya, is tatatak na yun sa isipan niya. And iisipin niya na, normal lang pala yun. And may possibility rin na gawin niya yung mga nakikita niya sa iba, sa ibang tao, sa ibang bata, sa mga taong nakakasalamuha niya. And dagdag pa doon ay may involvement din ang paggamit ng gadgets. Kasi sa panahon na ngayon is umiikot na tayo sa pag-evolve ng technology. Mas lalong na-expose yung bata sa mga content na hindi naman dapat niya makita or mapanood. At dagdag pa ron, parents usually use gadgets to occupy their children na hindi nila iniisip kung ano man yung pwedeng lumabas dun sa platform na yon. Now, let's proceed sa aggression versus violence. So, ano nga ba ang aggression? Ito yung natural response natin sa stress, frustration, sa takot, ganon. While yung violence naman is yung exposure sa harsh parenting, trauma, media violence, at iba pa. So, next is role of media violence in children's aggression. And alam naman nating lahat na karamihan halos sa mga bata ngayon is malaki na yung influence ng media, lalong-lalo na when it comes to education na hindi naman natin may pagkakaila na malaki yung tinutulong sa atin sa pag-aaral natin, mapapagaan yung mga ginagawa natin. Pero ang exposure rate kasi ng mga bata ngayon sa media ay mas mataas kumpara noon. Na ang resulta nito is yung mga bata ngayon is nagiging insensitive na, nawawalan na sila ng EQ, emotional quotient, di na nila alam yung salita na empathy, sympathy, gano'n. And may mga cartoons din na nagpapakita nito. For example, kaya binigyan ng MPAA or Motion Picture Association ang Tom and Jerry ng PG na rating is dahil pinapakita ng cartoons na to yung violence, minimal language, tsaka crude comedy. And dahil nga ginagaya ng mga bata kung ano yung nakikita nila, is yung mga batang nakakapanood nito ay ginagawa yung, kunyari, ginagaya si Tom. Like yung pagtakbo-takbo na kahit madaba sila dyan, matumba, ganon. Moreover, observation is a critical tool for learning in children. Lalo na yung mga bata na ginagaya nga kung ano yung nakikita nila. And dagdag pa doon, sa totoong buhay, ang mas malaki ang influential sa mga bata ay yung kanilang parents, kanilang teachers, kanilang friends, ganon, yung mga nakakataong nakakasalamuhan nila, mga nakikita nila sa internet, ganon. Good day everyone, I am Mikey Grace C. Benavides from Group 3. Today I discuss about the forms of violence.
siguro ang alam lang natin is suntukan lang ang violence, di ba? Pero may iba't ibang forms ng violence na dapat nating maunawaan as a future teachers, parents, and caregiver para mas maalagaan or maprotektahan natin ang mga bata. The first forms of violence is physical violence. Occurs when someone uses a part of their body or an object to control a person's action. 'Di ba? Siguro ano 'yan. Ayan yung una nating maano kasi gamit na gamit siya or ayan yung unang violence na makikitaan natin ng epekto. Like makikita natin yung pasa or sugat sa isang taong na-abuse na ng physical violence, 'di ba? For example, yung paggamit natin ng bagay na hanger, 'di ba? Yung paggamit natin ng hanger sa bata na pagpalo. Ang magiging epekto na kaagad nun is every time na makakakita siya ng hanger, ang alam niya is ipapalo na natin sa kanila. Or every time na makikita nilang may hawak kang hanger is ipapalo muna sa kanila yung hanger na yun. Nagiging epekto nun is natotrauma na siya sa bagay na yun na makikita niya na kaagad yung hanger, ay ipapalo na sa akin yan. Masasaktan na ako dahil dyan sa object na yan. That is physical violence. Yung nagiging epekto nun sa bata, nagkakaroon na siya ng trauma sa bagay na yun. The second forms of violence is sexual violence. Occur when a person is forced to unwillingly take part of sexual activity. Siguro ito yung parang crime dahil naano niya na yung human rights natin, di ba? Na aapektuhan na yung mental and emotional natin na yan. For example is yung panghihipo, di ba? Kapag yung bata is nakaranas na ng sexual violence na panghihipo is kapag maaano na niya yung taong yan na, ay, lalayo na ako dyan. Lalayo na ako sa mga lalaki. Lalayo na ako sa ahead. Yung age sa akin kasi, baka gawin na naman niya yun sa akin. Na baka hipuan na naman niya ako, di ba? Nagkakaroon na ng epekto yun sa kanya na hanggang sa pagtanda niya, madadala niya yun. Next is emotional violence. Involves verbal or behavioral actions that harms a child's emotional and psychological well-being. Ito naman yung hindi mo makikitaan ng pasa or ng kahit na sugat. Pero may sakit na siya. May sakit na siyang dinaramdam dahil sa may nasabi kang salita na naka-hurt talaga sa kanya. For example, nag-try siyang magsuot ng dress. Then, pinansin mo. Ang una mong sinabi is, hindi bagay sa'yo yan. Ay, ang pangit. Diba? So, siya, nasaktan na siya doon. Ay, hindi pala bagay sa akin to. Ang magiging epekto na doon is, nawawala na siya ng self-confident na gawin yung bagay na yun. Kasi, hindi ko naman pala bagay. Ba't ko gagawin pa? Hindi naman pala maganda para sa akin. Ba't ko gagawin pa? Diba? Nawawala na siya ng self-confidence sa sarili niya. The last one is neglect. Occurs when someone has a responsibility to provide care or assistance for an individual but does not. Ito naman yung nag-aano siya ng care and love sa'yo na hindi mo na ibibigay, di ba? For example, ikaw na teacher. May student ka na hindi pa gaanong marunong magsulat na lagpas-lagpas pa sa lines yung mga sulat niya. Sinabihan mo na kagad na, ay, wag mo nang gawin yan, hindi mo rin naman pala magagawa. Wag ka na mag-aksaya ng oras na magagawa mo pa ng tama yan, di ba? Parang ganun. As a teacher, dapat ang sasabihin mo, okay, Mikey, para maayos mo yan, i-point mo yung pencil mo sa first line ng paper mo, then dahan-dahan mo siyang ibaba, then ulitin mo ulit para sa susunod, magawa mo na siya ng tama at mas maganda, 'di ba? As a teacher, dapat may emotional support ka sa bata para magawa niya 'yon. Para magkaroon siya ng self-confident, hindi yung tatanggalan mo na siya kaagad ng ay hindi mo magagawa 'yan, wag mo nang gawin, 'di ba? That is the forms of
violence na dapat nating matutunan at maunawaan as a educators, parents, and a caregiver in the future, para maprotektahan natin yung mga bata na nakapaligid sa atin at mabigyan natin sila ng safe and healthy environments. Here are some examples of physical violence: hitting or slapping or kicking. Ayun nga, yung sabi ko na pananakit ng different objects na nagkokos sa bata ng trauma. Examples of sexual violence, force, or unwanted activity, exposure to sexual content. Ayun nga, na finupor siya na gawin yung sexual activities na to, or pinapakitaan siya ng sexual content. Examples of emotional violence is verbal abuse, insult, or humiliation. Yung, ayun nga sabi ko na insult, na hindi mo pa naman na is sinasabihan mo na ay hindi maganda, ay hindi mo bagay yan, yung parang ganun. Example of neglect is failure to provide basic needs. Ayun nga. From my examples, yung emotional support na dapat binibigay ni teacher or ni caregiver sa bata para ma-boost yung confidence niya para gawin yung bagay na yun. Warning signs. Number 1. Frequent display of anger or aggressive behavior. Maaari itong ipakita sa pamamagitan ng pagiging sanhi ng karahasan, pagkawala ng kontrol sa sarili, o pagtanggi o hindi pagsunod sa patakaran ng paaralan. Number 2. Inability to control tantrums or emotional outbursts. Maaari itong mangyari kapag hindi alam ng bata kung paano tamang ipahayag ang kanilang emosyonal, na nagresulta sa matinding pagkabalisa o mga tantrums. Number 3. Bullying or displaying violence towards peers. Maaari itong maging pisikal na pananakit, lalong-lalo na sa mga bata. Mahalaga na agad na makialam ang guro para pigilan ang paglala ng karahasan sa loob ng paaralan. Number 4. Lack of empathy of refusal to admit mistakes. Maaari itong mangyari kapag hindi pa sanay ang bata sa mga panlipunan o mga pakikisalumuha sa mga ibang tao, lalo na sa mga bata na hindi pa nila nakakasama or ibang group ng ibang culture, may IP group, indigenous people, at saka meron ding iba-ibang lahi, kaya hindi sila sanay. At saka mahalaga na turuan ang mga bata ng mga kasanayang panlipunan o pakikisalamuha sa iba na nagtataguyod ng pag-unawa, paggalang at pagtutulungan sa iba. So, good morning everyone. I am Shanli A. Cornito. So, yung topic natin ngayon is yung 7 positive strategies for managing aggressive behavior in young children. So, yung una natin, or the first one is, be prepared that children will sometimes have difficulty staying in charge of their behavior. So, instead of denying that there is an issue, be honest and practical. So, instead na i-deny natin na may issue dun sa paano i-handle nung bata yung isang behavior niya or paano ba siya mag-act out. Instead na sabihin natin na hindi, parang normal lang yan, ganyan, normal lang yan sa bata. Gawa natin siya ng practical action and i-acknowledge natin na may ganung issue sa behavior niya. So, yung too frequent na behavior na ganun or hindi nakokontrol or hindi nagagawan ng paraan na behavior na yon is pwedeng parang ma-accept na normal. Pwede siyang parang ma-normalize sa bata. And then, pag na-normalize dun sa may bata, pwedeng magkaroon ng
negative epekto sa kanya. So, hindi rin okay na sabihan natin yung bata na bad. Kasi, ang idea nito is yung bata, hindi siya bad. Meron lang talagang hindi pa nagde-develop sa brain, or yung brain ng bata is under development pa lang. So, hindi pa nila totally control yung emotion nila, or hindi pa kasing level ng adult yung self-control nila and sa mga behavior nila na gagawa. Hindi pa ganun ka-polish or pulido yung pag-handle nila sa behavior nila pag naka-encounter sila ng isang situation na ganito. Halimbawa, this is my example. So, a 4-year-old throws a toy when upset. So, yung 4-year-old daw na bata, naghahagis ng toy pag nagagalit or ano. So, instead na sabihan mo na pasawa yung bata, or pasawa yung bata, or bad yung bata, or masama yung bata, ganun. Pwede mo siyang tanungin kung ano ba yung, bakit ba siya nagtatapon tinatapon yung laruan niya, or bakit, ano ba yung nagkakos sa kanya, or ano ba yung nararamdaman niya. Tapos ngayon, hantayin mo yung bata na mag-process kung ano ba yung nararamdaman niya. Tapos sasabihin niya, teacher, galit po ako. So ngayon, after nun, dun mo siya gagawan ng paraan, or dun ka dapat prepared na dapat meron kang way kung paano i-handle yung situation na yon. So, halimbawa, may bata na sinabi na, teacher, galit po ako. So, ngayon, pwede mong sabihin sa kanya na, okay, bitawan muna natin yung laruan ng maingat. Saka, hayaan mo siyang mag-process, or kausapin mo siya kung ano ba yung ano ba yung nagkakos, ganun. And then, kung magagawan ng paraan, edi gagawan ng paraan. So, halimbawa, meron naiinis siya sa kaklase niya kasi ganito, o sa seatmate niya, kasi lagi siyang ginugulo. So, kaya siya nagiging ganon. So, pwede mo silang pagpalitin ng upuan para hindi magaganon yung behavior ng isang bata, or kung ano man yung kinakukos ng pagkagalit niya. So, yung next naman is identify and reduce causes of stress that trigger outbursts. So, it is crucial to comprehend the how and why of outbursts. So, kailangan as a teacher, alam mo, or dapat knowledgeable ka kung ano ba yung nangyari, at saka kung bakit ba may ganong behavior yung bata. So, yung behavior na ganon ay may frequent trend. There are frequent trends on when the problem behavior is more or less likely to happen, as well as some lead up time before the incident occurs. So, meron siyang pattern. Hindi siya basta-basta nag-occur. Mas okay siguro na i-take down notes mo yung anong nangyari ba, bakit gano'n. Mag-journal ka, or yung mga observation method na napag-aralan natin, pwede mo siyang gamitin. And observe mo bakit ganun, or ano ba yung kinakukos ng behavior na yun, para mabawasan yung nagkukos ng stress, or yung nagtitrigger dun sa pag-outburst ng bata. So, pwede kang mag-keep ng journal for a week or longer kung gaano mo laging napapansin yung behavior ng isang bata. O example na lang, merong isang bata na umiiyak lagi kapag nap time na. So, mag-keep ka ng journal, or mag-journal ka, or mag-observe ka sa kanya. Tapos, ngayon, after mo mag-journal, syempre, i-assess mo kung ano ba yung reason, ganyan. And then, pag nakita mo yung reason, pwedeng gawa ng paraan. Kaya lang pala umiiyak yung bata kasi pagod. So, yung nakikita natin na nagtitrigger doon ay yung pagkapagod niya. So, pwede nating i-adjust yung nap time ng mas maaga para hindi siya ganun na laging nagkakaroon ng outburst or nai-stress yung bata. So, ayun. So, number 3 is teach children how to recognize and manage the feelings and action that led to unsafe behavior. So,
acknowledge that feeling angry and frustrated is normal, and that we have to learn how to feel our feelings while staying safe with our bodies. So, ngayon, dito sa part na to, ituturo mo sa bata or na yung mga nararamdaman nila na angry and frustration is normal. Hindi siya maling maramdaman. Normal siyang maramdaman ng isang tao, lalo na kung nasa isang situation na talagang normally kang makaka-feel ng ganong pakiramdam. So, ngayon, ay yung pwede mong maging way dito or example na pwede mong gawin sa situation na to or example sa situation na to is pwede kang mag-discuss ng character sa books or sa libro na dumaan sa ganong situation or nakaganon tapos halimbawa example pwede kang mag-read ng story sa kanila na yung character ay may kaaway na or may nag-aaway na bata doon. Tapos ngayon, nung nagalit siya, sinapak niya or in-stab niya ng lapis, ganun. Dahil nagalit siya sa kalaro niya. Pwede mo ngayon, after nun, syempre hindi doon mag-e-end yun. Syempre, i-ask mo yung bata ng open-ended question na tama ba yung ginawa niya? O, syempre, sasabihin mo yun, teacher, hindi po. So, ngayon, after nun, dun mo siya tatanungin na ano kaya yung pwede pang gawin ng character para pag nagagalit na siya. So, yan, lalabas yung mag-isip yung bata na yan kung ano ba yung pwede nilang gawin. So, ngayon, pwedeng may sumagot na, teacher, kalmahin po yung sarili, gano'n, o, diba? So, ngayon, pwede mo rin silang ituro kung hindi naman sa stories or pag-discuss ng characters. Pwede mo rin example yung mag-act out sila sa isang situation gamit yung mga toys or para may pakita yung problem dun sa pangyayari na yun para mapakita kung ano ba yung problem dun and dun makakahanap ng solution. You can try to use same simple language pag nagtuturo ka nun. Or ngayon kung ganun, meron din dito na if a child hits or hurts someone, that the consequences can be to practice stopping, acknowledge the feelings that led to the outburst, review the plan on using safe ways to manage aggressive feelings, and then practice the plan together. So ngayon, kung yung student mo or nandun ka na sa situation, tapos yung student mo ay nakasakit ng isang student or classmate niya, ngayon, kailangan mo siyang bigyan ng consequence dun sa action niya para ma-prevent yung pangyayari na yun or may stop ba yung ganong pangyayari, hindi na maulit. Tapos ngayon, ano mo sa kanya na yung naramdaman niya pwedeng mag-lead sa outburst. So, ngayon, dito ka na magpapasok ng plan kung paano ba gagamit ng safe way to manage those actions or yung aggressive feeling ng bata. And then, kapag nakagawa ka na ng plan, i-incorporate mo na siya together with the child. Siyempre, hindi naman ikaw yung diba? So, i-incorporate mo siya kasama yung bata na yan. Hanggang sa yung bata na yun is ma-stop na yung ganong behavior niya kapag galit siya or magkaroon ng improvement pag nagagalit siya. Ayun. Or paano niya ma-handle ng safe yung kanyang nararamdaman. So, pwedeng mag-practice kayo ng deep breathing kung halimbawa gagalit ng bata. Pwede yung pa-practice ng breathing exercise para mawala yung nararamdaman, para makakalm yung nararamdaman ng isang bata. So, number 4, create a plan for how to prevent and handle outbursts for every place
the child might be. Children who need help with anger management anticipate potential problems and make a plan. So, dito, pwede mo silang turuan kung paano nila makakalm yung sarili nila using different ways kapag na-upset na yung isang bata or na-frustrate na yung isang bata. And yung ituturo mo na to is hindi lang siya magagamit ng bata sa bata. Magagamit siya ng bata para siyang lifelong skills, kumbaga. Na paglaki niya, kung naging effective man yung tinuro mo sa kanya, pwede niyang madala yon hanggang paglaki niya. Na pwede pang makapag-cause na mas makontrol niya yung emotion niya in terms of that in that situation. And then, i-acknowledge natin na yung mga bata ay magkakaiba. So, every child is unique na, diba? So, ngayon, hindi lahat ng strategies na gumana dun sa isang mong student, gagana na rin dun sa iba. So, kailangan, marami kang ways para maituro kung paano nila papakalmahin yung sarili nila. So, hindi same na gumagana yan. Iba-iba tayo. Kahit nga din tayo, diba? May iba-iba tayong way para mapagaan yung nararamdaman natin kapag galit tayo or na-frustrate tayo or stress. So, kung ano yung nag-work dun sa isa, pwedeng mag-work sa isa or pwede rin namang hindi mag-work dun sa isang bata. So, ngayon, yung pinaka magandang gawin dito is mag-prepare ka ng strategies mo sa bahay or mag-prepare ka ng strategies mo for home dun sa may bata, sa school, and then sa playground. Kasi diba, normally meron tayong play kung nandun sila sa situation na yun. Meron ka dapat strategies na naka-antabay kung halimbawa doon mag-occur yung behavior. So, example na lang, sa school, pwedeng yung bata magkaroon ng stress ball. Tapos pag galit siya, i-squeeze niya yun, di ba? Safe siya, hindi siya nakaka-harm sa nararamdaman sa iba at sa bata. Safe siya, and then nakakalma yung bata. Sa bahay naman, pwedeng magkaroon ng quiet corner kung saan pwede siyang magkaroon ng recreational activity, mag-drawing, magbasa ng libro, or yung mga bata kasi na early childhood hindi pa masyadong mabasa sa libro. Pwede silang magkaroon ng coloring book kung saan sila mas makakalma. So, yun yung isang way doon. And then, number 5, understand and stay in charge of your own emotional triggers. We want our children to be happy. However, our jobs as adults is not to keep children happy all the time, but to keep them safe and help them learn and grow. So, as much as possible na gusto nating maging masaya yung bata lagi, hindi siya reality. So, yung job natin as an adult and as a future teacher is i-keep yung bata na happy, na hindi laging happy, pero i-keep mo sila as safe, and dun sa gagawin mong way is matututo sila at saka mag-grow sila. Saka dito, sabi dito, stay in charge of your own emotional triggers. So, hindi mo pwede pangunahan sa nararamdaman mo yung mga action na gagawin mo sa bata. Kasi tayo ay, kumbaga si teacher ay parang superhero or basta, yung bata kasi di ba minsan mas nakikinig pa sa teacher kaysa sa magulang. Minsan kapag isang bata sabi mo, ay sabi ni teacher hindi ganun. So, malaking part tayo as a future teachers na nakaka-influence sa bata. So, hindi mo pwedeng i-portray yung nararamdaman mo. Halimbawa, may isa kang estudyante na inis ka na, hindi mo pwedeng ipakita sa kanya na inis ka. So, you will handle it in a calm. So, ngayon, halimbawa, may isang bata na sumigaw na, I hate you, or ayaw ko sa'yo, di kita bate, ganun. Instead na mag-react ka ng angry dito, or mag-react ka na pagalit din dito sa bata na to, or pagalitan mo yung bata, pwede kang mag-pause, tapos, syempre, hinga ng malalim, and sabihin mo na, sige, alam ko na
galit ka. Alam ko na galit ka. Pwede na rin pag-usapan yan in a way na mas makalma ka or tanungin mo ano ba yung kinagagalit niya. And then, bago mo i-guide yung mga bata, make sure mo na calm ka rin. So, number 6, be a powerful, respectful adult leader when taking charge of an out-of-control child. Children need to be stopped from dangerous or destructive behavior. They also need to see adults taking charge of safety in ways that are calm, respectful, and firm. So, meaning to say is, yung mga bata, minsan, nakakaramdam sila ng frustration, anger, ayan, and na nagkakos sa kanila para ma-upset or maging okay yung karamdam. And through that pagiging upset nila, pwedeng mag-cause yan na mananakit sila ng ibang bata or pwede yung sarili nila, pwede rin na magtapon sila or mag-throw sila ng kung ano-anong bagay dyan, or minsan sisigawan pa, maninigaw yung bata or magtatantrums, magwawala, ganyan, na in a manner na hindi na siya safe para sa kanila. So, yung adult, tayo, kailangan alam natin na i-stop na yon yung ganung activity or action or behavior ng isang bata, lalo na kung ito ay yung nakakasakit na sa kanila or nakakadamay na ng ibang tao or may naapektuhan na hindi okay. And then, example dito is, yung isang bata, sinisipa niya na yung upuan na nakaka-disrupt na sa kaklase niya, and pwede na rin mag-cause ng hindi pag-aaway ng dalawang bata kasi iinis na yung bata kasi ba't niya sinisipa yung upuan, diba ganun naman yung mga bata. So ngayon, pwede mong gawin sa kanya is pwede mo siyang itabi sa'yo kapag gano'n siya. And then, hayaan mo siyang kumalma doon sa tabi mo. Tabi mo sa kanya. Upo ka dito sa tabi ko, dito ka sa tabi ni teacher. At saka ka lang pwedeng bumalik sa upuan mo pag kalmado ka na. Or pwede rin naman na bigyan mo siya ng upo ka dito sa tabi ni teacher, tulungan mo ako dito sa bagay na to, para yung ganung frustration nila is mapunta sa in a positive way, di ba? So ngayon, dapat alam mo siyang i-handle yung ganung mga situation. Saka syempre, before that, dapat pinapaintindi mo rin dun sa bata na merong consequences yung mga ginagawa nila. Kung halimbawa, yun nga, sinisipa niya yung consequences nun is kailangan niyang magkaroon ng time to reflect or umupo muna sa tabi mo and reflect kung ano ba yung nag-cause, ba't siya napaupo doon, ba't siya napaalis sa upuan niya, ba't siya nailayo sa classmate niya. And one thing na kailangan natin i-remember dito is, as an adult, as a teacher, we should not yell to the child o yung child na may behavior na ganon, or ipahiya sila, or tawagin sila na kung ano-anong pangalan. So, mas nagiging negative pa kasi yung effect nun pwedeng mag-cause ng fear or embarrassment yun para sa bata. So, pwede rin magkaroon din ng parang imbis na masolusyonan yung problem is mas laluhin pa ng bata or magkaroon pa ng hindi magandang epekto sa mental ng bata or sa confidence ng bata, di ba? So, kasi di ba nahiya. So, ngayon, instead na gawin mo yung mga negative na yun, pwede mong ipakita sa bata kung paano pakakalmahin yung sarili niya, or ipakita mo sa bata na kahit na inis ka na dun sa bata na yun kasi sobrang kulit, pakita mo na kalmado ka kahit na ayun nga, nagagalaiti ka na. Pero pag mo nang ipakita na kalmado ka na, ay, ganun. Hindi siya ganun. Ipakita mo na kalmado ka, pero may firm and power pa rin na may consequence pa rin. Hindi yung kalmado na kakayan-kayanin ka kasi may mga ganun. So, dapat
ipakita mo na isa kang leader. Ipakita mo sa kanila na leader ka. Pero, hindi ibig sabihin nun kapag galit ka mag-workshop ka na dyan. Or, gagawin mo yung mga sinabi ko na negative, sisigawan mo yung bata. So, ipakita mo sa kanila na calm at mayroong consequence yung ginawa nila. And 7, for caregivers and teachers, if you are responsible for other people's children, make a plan and get permission. So, agree ahead of time with the parents and or your supervisor about how to handle behavior problems and what you are and are not authorized to do. So, dito, isa to sa mga crucial na part. Kasi, baka mamaya, yung gagawin mo na plan, hindi pala agree yung parents or ganun, makakasuhan ka pa sa teacher. So, dito, kung ikaw yung nag-aalaga, caregivers or teachers dun sa bata, kailangan magkaroon ka ng talk sa parents or agreement sa parents kung ano ba yung mga pwedeng allowed na gawin na consequence sa may anak nila kung pumayag sa ganito, consequence o time out, ganun. Ayun, papa-allow mo sa kanila para hindi ka sinusugod ng magulang dun na umagang-umaga. Kunwari, yung bata, nag-act na siya ng hindi na maganda or unsafe na nakakasakit na ng iba. Ano ba yung mga pwedeng ano ba yung mga pwedeng solusyon dun sa problem na yun or kung ano ba yung plan na pwede mo yun. And make sure na may permission ka. At kung hindi man inallow yung pinropose mo, mag-propose ka pa ulit ng iba. Basta yung allowed ng parents. Kung hindi allowed, kahit na gusto mo lang gawin yun, syempre, yun, hindi mo siya pwedeng gawin kasi hindi inallowed ng parents. At syempre, wag din mamalo kasi sa batas yun. And halimbawa, example, a teacher might be allowed to move a child to a quiet place. Ayun. Parang, ikaw sa teacher, pinayagan ka ng parents na ilipat yung bata. Kunwari, magkakaroon ng time out. Yung time out na sinabi mo kanina. Time out siya kasi makulit siya or pasaway na siya. Tapos nakaabala na rin sa ibang klase niya. Ngayon, kapag nagkaroon ng time out, ilalagay mo siya sa quiet place, diba? Pero i-make sure mo na yung quiet corner niya is hindi rin magkakaroon ng harmful na sa kanya. Baka mamaya pinaglagyan mo, pinagkaroon mo ng quiet corner, meron palang harmful na bagay doon na magkakos pa ng danger sa bata na pwede niyong kutikutin, tapos magkaroon ng problem din, diba? So yun, dapat yung quiet corner is safe sa kanila. And yung teacher is allowed na i-move yun. Wag mo silang i-hold doon unless yun lang yung way para mapanatiling safe yung iba mong student or yun na lang talaga yung way para maging masolusyonan yung problem na yun. Hanggat maaari, kahit na allowed kang gawin yun, try to think other ways na parang positive para sa bata. And then, yung important details dito is yung every school or yung mga centers, dapat meron silang clear rules sa teachers na dapat alam nila exactly kung ano yung what should they do or what they know exactly what to do if a child is hurting themselves or others. So, dapat meron silang plan doon and clear na rules and or outlines paano i-resolve yung ganung problem. Good day, I am Crystal Gwen Isamara,
Now I will discuss the general skills for handling children's aggressive behavior. Number 1 is model non-aggressive behavior. Being a good example by showing calm and peaceful way to handle conflict, frustration, and strong emotion. As a future teacher, dapat lang na ipakita natin sa mga bata na kapag nagagalit tayo, dapat kalmado pa din tayo makipag-usap sa kanila or sa ibang tao. Dito, natututunan nilang i-manage yung emotions nila. Number 2, eliminate aggressive materials. Don't allow toy weapons in the classroom, whether brought from home or provided by the school. Hindi natin dapat pinapayagan magdala ng mga bagay ang estudyante nating maaaring makapadakit sa iba, tulad ng mga pellet gun or toy knife upang maging safe ang mga students natin. Number 3. Manage materials to minimize potential frustration among children. Provide lots of toys and things for kids to share, especially once they often fight over. This helps prevent conflicts. Kadalasan, may mga student na nag-aaway-away dahil sa laruan. Hindi sila makapag-share. Dapat ang mga ipoprovide natin ay yung madalas na pinag-aawayan ng mga bata para hindi na nag-aaway-away ang mga student natin. Number 4. Praise children when their behavior is appropriate. Give kids credits when they behave well, like sharing or using words. Isang dahilan kung bakit mas nagiging active ang student ay kapag napupuri sila, kapag well-behaved sila sa class. Kapag napupuri natin sila, mas nabuboost yung confidence nila. Number 5. Make it clear that aggression is unacceptable. Clearly tell them that hitting, pushing, or hurting others isn't allowed. Dapat ipaintindi natin sa mga bata na ang pananakit ng iba ay hindi tama at i-explain natin kung bakit nga bawal manakit ng tao, tulad na lang ng sabihin mo sa mga bata na bawal tayong manakit dahil masasaktan sila. Dito na marirealize ng mga bata na hindi dapat sila nananakit at magagawa na nilang i-control ang sarili nila. And that's all my report. So now for our conclusion, aggression in children takes different forms, which is yung na-discuss kanina sa naunang part nito is yung instrumental, hostile, and accidental. And meron siyang may require na specific guidance. And then yung next is influences including age, gender, family, dynamics, biology, and media exposure. So, yung mga to is nakaka-influence kung paano nagkakaroon ng ano yung behavior yung bata. So, yung mga yan is factor yan para sila nagre-react sa ganun. Kasi pwedeng yung napanood nila is ganun. So, pwedeng yun yung cause, di ba? Kaya ganun sila mag-react kasi nakita nila. Isipin nila na tama. And next is, early recognition of warning signs is key to prevention. So, pag may nakikita na kayong present na ganun, is kailangan ng agapan before mapunta pa sa situation. Hindi mo pwedeng i-normalize lang kan, ay, maliit na bagay pala, normal na yan. So, hindi natin siya pwedeng i-normalize. Next, then, use positive strategies. Conflict, meditation, emotional regulation, stress reduction, and modeling non-aggressive behavior. Next is teachers and caregivers must act as calm, respectful leaders to guide children toward empathy, cooperation, and self-control. So, as a teachers and caregivers, sa mga bata, ipakita natin yung pagiging calm and karespeto na leader, hindi yung calm na kakayan-kayanin ka. Calm pero nandun pa rin yung authority sa'yo. And yung goal dito is, overall goal nito is mag-create ng safe, nurturing environment na nagsusupport sa moral and social development ng isang bata. So, ang goal lang nito is para sa ikakabuti ng bata. And for us to learn how to handle that situation pagdating ng once we're in the field.